Una po sa ating mga balita, inilatag na kahapon ni Pangulong Aquino ang kanyang ika-4 na State of the Nation address o ang kanyang target na makamit ng Aquino sa loob ng 1 taon. Nanguna na dito ay ang patuloy na pagsusulong sa inclusive growth at pagbibigay ng mas maraming oportunidad sa mga Pilipino. Samantala, inihag din ng Pangulo ang mga panukalang batas na isusulong nito sa 16th Congress tulad ng Basic Law para sa pagbuo ng bagong Bangsamoro at ng Land Administration Reform Bill. Narito ang report ni Rocky Ignacio. Muling inilatag ni Pangulong Aquino ang mga natupad na target pang tapusin sa loob ng 1 taon sa pagbubukas ng 16th Congress. Binigyan din ito na bagamat mahirap, nasa tama pa rin na ipinatupad na reforma sa nakalipas na 3 taon. May temang State of the Nation address ng Pangulo na patatagin ang inclusive growth, palawakin ang oportunidad sa mga Pilipino at palakasin ang mga sistema ng pangunahing kagawaran sa ilalim ng tuwid na pamunuan. Kabilang na dito ang pinalakas sa edukasyon sa pagsisimula ng K-12 program, pagpapaganda ng serbisyo sa larangan ng kalusugan sa rehabilitasyon ng mga government hospital sa mga kanayunan at pagpapalawak pa ng CCT program. Hindi nga po nauubos ang mga Pilipinong handang makiambag na siyang ugat ng pagbabagong tinatamasa natin ngayon. Ang strategiya, sagarin ang oportunidad para sa lahat, lalo na para sa mga mas nangangailangan. Hindi natin pakay maghintay ng trickle down. Hindi pwedeng baka sakali o tsamba lang silang daratnan ng mga biyaya ng kaunlaran. Ito pong tinatawag nating inclusive growth. Itong malawakang kaunlaran, ang mismong prinsipyong bukal ng bawat inisyatiba, bawat kilos, bawat desisyon ng inyong gobyerno. Ang may iwan na lamang ay ang ayaw sumama dahil hindi sinamantala ang pagkakataon. Ang ating pong batayang prinsipyo, malawakang pagkakataon ang susi sa malawakan at pangmatagalang kaunlaran. Huwag po sana natin kalimutan na ang pagkakataon ay punla lamang. Kailangan itong diligin ng sipag, alagaan ng determinasyon at payabungin ng dedikasyon. At sa unang pagkakataon, nagsimula na mag-export ng magandang bigas ang Pilipinas. Nagsimula na tayong mag-export ng matataas na uri ng bigas. Ang layo na po talaga natin doon sa panahong sinasabing hindi raw natin kayang pakainin ang ating sarili. Datos na rin po ang prueba. Lumago ng 3.3% ang sektor na ito sa unang 3 buwan ng 2013. Triple po ang itinaas nito mula sa 1.1% growth noong parehong panahon ng 2012. Kaya naman, patuloy po tayong nagpupunla ng mga inisyatibang pihadong magbubunga ng higit na kaunlaran sa ating mga magsasaka. 6 na panukalang batas ang isinulong ng Pangulo sa Kongreso. Una na dito ang pagpasa sa Basic Law para sa pagbuo ng bagong Bangsamoro, Land Administration Reform Bill, Fiscal Incentives Rationalization Bill, pagrepaso sa pensyon ng mga sundalo, amyenda sa SSS Scheme at Capodaci Law para tiyakin ang tamang presyo sa pagbili ng mga aircraft ng bansa. Nais ang Pangulo na agad maisabatas ang naturang Basic Law ang Bangsamoro bago matapos ang taong 2014. Nabuo na po ang Transition Commission na gagawa ng panukalang Bangsamoro Basic Law. Tatapusin ito alinsunod sa mga prinsipyo ng komprehensibong kasunduan para sa kapayapaan. Maipasa po sana ninyo ito bago matapos ang 2014. Sa gayong paraan, may sapat tayong panahon sa pag-alal ng bagong pamahalang Bangsamoro sa 2016. Inireport din ng Pangulo ang pagbibigay daan sa commitment ng Aquino Administration na maipamahagi ang Hacienda Luisita sa mga farmer beneficiaries. Kung may 10 paksang paborito ikabit sa pangalan ko, ito ay ang Hacienda Luisita. Nais ko lang pong iulat na noong Pebrero, alinsunod sa utos ng Korte Suprema na kompleto na ng Department of Agrarian Reform ang listahan ng mga kwalipikadong benepisyaryo sa Luisita. Ayon rin po, kay Kalihim Gil de los Reyes, sinimulan na noong nakalipas na linggo ang pagtutukoy ng bawat loteng makukuha ng mga benepisyaryo at magsisimula ng ipagkaloob ang mga titulo sa Setyembre nitong taong ito.
Para naman po sa iba pang malalawak na lupain, matagal na nating inatasan ng DAR, DNR, LRA at Land Bank na bumuo ng balangkas kung paano mapapabilis ang pagproseso sa pagbabahagi ng lupain. Naging malinaw rin ang direksyon ng administrasyon sa usapin ng pinsala ng kalamidad. Natapos na anya ang geohazard mapping kung saan tukoy ang mapanganib na lugar. Tuloy pa rin ang paglilikas sa informal settlers pero inatasan nito ang DOJ na kasuhan ng mga may-ari ng gusali na naitayo sa waterways. Di po ba't narinig na ng marami sa atin? Waterways are inalienable. Ibig sabihin, ang daanan ng tubig para sa tubig lang. Ang problema nga po, kulang na nga ang dadaanan ng tubig, may mga gusali pang nag-aadlang sa mga estero at binabarahan pa ito ng basura ng mga tumitira sa paligid. Para po solusyonan ito, nakikipag-ugnayan tayo sa mga LGU upang maayos na mailipat ang mga informal settlers. Inahanda na rin po ng legal team sa pamumuno ni Secretary Laila de Lima ang mga kaso laban sa nagtayo ng mga gusali na sumara o maharang sa mga daanan ng tubig. Hindi po tayo makukontento sa sisihan. Matindi rin ang babala ng Pangulo na sangkot sa anomalya katulad ng nangyari sa Uzamis Gang. Gayunpaman, Presidente nagmamantsa pa rin sa dangal ng ating kapulisan. Nabalita na naman siguro natin ang nangyari sa mga miyembro ng Uzamis Gang na sina Ricky Cadavero at Wilfredo Panogalinga. Nahuli na, pero napatay pa. Tulad ng ginawa nating investigasyon sa nangyari sa Atimonan, sisiguruhin nating mananagot ang sino mang pulis o sino mang sangkot dito. Gaano man kataas ang kanilang ranggo, kung sino man ang mga pasimuno dito, maganda lang kayo. Malapit ko na kayong makilalang lahat. Tiniyak rin ng Pangulo ang tamang proseso ng AFP modernization. Inatasan nito ang DOST na bumuo ng grupo na marunong tumingin ng tamang uri at kalidad na kailangang kagamitan. Kailangan pong maging mas mahusay tayong mamimili. Hindi pwedeng palagi tayo nakasalalay sa sales stock ng mga supplier sa pagpili ng mga kagamitan natin. Inatasan natin ng DOST na buo ng grupo na mga ekspertong hindi kayang bulahin ng mga supplier, lalo na po pagdating sa mga big ticket items. Ang patakaran natin, tamang pagkilala sa ugat ng problema, tamang pag-aaral na tutukoy sa tamang solusyon na maaabot naman sa pamamagitan ng tamang metodolohiya. Sa bandang huli, hindi pa rin natinag ang Pangulo sa sa mga ahensya na patuloy na nakalugmok sa katiwalian. Para namang nakikipagtagisan sa kapalpakan itong Bureau of Customs. Imbis na manihil ng tamang buwis at pigilan ng kontrabando, parang walang pakundangan ng pagpapalusot nila ng kalakal pati na ng illegal na droga, armas at iba pa sa ating teritoryo. Tinataya nga po ng Department of Finance na mahigit 200 billion pesos ang kita na dumudulas lang at hindi napupunta sa kaban ng bayan. Saan po kayo kumukuha ng kapal ng muka para tumakawani na to sa ahensyang mga ito? Ay tila nagsasabi, marami pong gabi, bago ako matulog, talaga akin po iniisip, kulang na lang yata sabihin nilang, wala akong pakialam kung mapunta sa masamang loob ang armas. Wala akong pakialam kung ilang buhay ang masira ng droga. Wala akong pakialam kung habang buhay na matigang ang mga sakahan. Ang mahalaga, yumaman ako. Bahala ka sa buhay mo. Hindi maaaring ganito ang kalakaran sa pamahalaan. Kung hindi mo magagawa o nagagawa ang iyong trabaho, hindi ka karapat-dapat na manatili sa pwesto. Kung matinukang kawani ng Bureau of Immigration, ng National Immigration Administration, ng Customs o ng kahit ano pang ahensya ng gobyerno, sana makiambag ka palalo. Hindi sapat na yumuko ka sa loob ng cubicle. Bahagi ng trabaho mo ay tinapagpigil. Bahagi ng trabaho mo ay ang pagpigil sa mali. Nasa tama kayo. Kaya huwag po kayong magtago. Padaliin ninyo ang pagnanais kung mahanap kayo. Paangatin ko kayo ng paangatin upang ibandila ang inyong mabuting ehemplo at mabago na ang maling kultura sa inyong mga naturing ahensya.
Para naman po, sa mga kawaning walang balak tumalikod sa kulturang wawang, tapos na ang pakikiusap. Nagkaroon kayo ng 3 taon para ipakitang handa kayong umayos. Ngayon, hahanapin, kung hindi ko pa kayo nahanap, pero hindi ko pa nahanap, talagang lalahatin ko na kayo. Ngayon po, pasensyahan tayo. Isabay na rin. Sabay na rin po natin sa pagbabago ang iba pang mga tiwaling mga membro ng civil service. Panahon pa lang po ng nanay ko, narinig ko na ang hirit na at ang sabi nila, ano ngayon, kung utos na Malacanang, 6 na taon lang kayo dyan. Kailangan pong itama ang ganitong klaseng pag-iisip. Nananawagan po ako sa Kongreso, suriin natin ang ating Civil Service Code at PD1. Para sa Telebisyon ng Bayan, Rocky Ignacio.